to my channel mga silingan, and this is your Auntie Chang TV, and nakikita nyo mga silingan na iinuman kami, parang despedida daw yan kunuhay sa akin kasi nga ilang linggo na lang or ilang days na lang uuwi na ako ng Pilipinas, and hindi ko in-expect na mangyari yon, no? Yung parang, wow, someone gave something to me. Wow, English yon, English. So, hindi ko akalain na sa time na yan ay iiyak pala ako. Kaya nga, with my friends, kaya kami nagtipon-tipon with my sister and with my long friend, no? Si Bak. So, sabi niya, for the last time daw, magbanding daw kami kasi minsan nga lang din kami nagkikita dahil sa sobrang busy ng mga buhay namin. Nakalimutan ko pala mga silingan na nagpa-music pala ako, kaya ito na naman yung auntie nyo ngayon, nagvo-voice over flowers na naman ako kasi nga baka tayo ay may red flag. So, kung may green flag, may red flag din. Kaya ayan, to do effort na naman tayo sa pagbo-voice over flowers. Medyo hindi pa ako gumaling dyan mga silingan kasi kagagaling ko lang sa sakit na parang 1 week yata, kaya yung boses ko ay talagang paos-paos pa ang auntie nyo. Pero ayan, walang ganang kumain pero may ganang uminom. So pinagbigyan ko na lang din yung mga kaibigan ko na sige na nga, for the last time, di ba? For the last time, sige, inom na nga lang ako. Pero, konti lang talaga yung ininom ko kasi nga, hindi pa nga talaga ako magaling. Napag-usapan namin yung mga buhay namin nung mga younger days nang nasa Singapore kami. Nasa Singapore pa ako, napag-usapan namin nung mga basta kasi nga yung kaibigan ko yan, yung may bang, si Dora, matagal ko na yung kaibigan. So, siya yung naging kasama ko since 2016 or 2015 yata. So, mga pinag-usapan namin yung mga pinaggagawan namin noon. So, masaya ang pagiging OFW. You will meet friends na totoo talaga. May mga namimit ka din ng yung yung tawag na yan? Go and pass. Yun? Basta ganon. Basta hindi ko masambit-sambit. Basta ganon yun. Basta kayo na lang yung mag-adjust. Okay? So, siya yung naging friend ko since 2016, and then of course hindi naman tayo kabaitan na tao, no? Talagang to the max ang alam nyo na yun. So siya yung nagiging sandalan ko sa mga mga problema kasi nga ng time na yun wala pa yung kapatid ko. Siya yung nagiging kumbaga best friend ko. Pero umuwi kasi siya nung 2018. Umuwi siya ng Pilipinas, and unexpected yun na pag-uwi niya. Hindi ko na lang yun i-detalyo kasi nga private life niya yun. So, umuwi siya 2018. So, naging na naman ako, hanap na naman ako ng ibang friends. Kaya na-meet ko yung kasi nga mga silingan, mapili ako sa friend. Hindi ako ganun ka malawak yung circle of friends ko. Hindi, mapili talaga ako kasi nga ewan ko, basta kukunti lang talaga yung friend ko, bilang lang yan sa kamay yung mga friends ko, hindi siguro ako kabaitan, basta mapili ako sa mga kaibigan talaga. Kaya nung umuwi si Mads, ito na naman yung bumalik naman ito si Bax. So, yun nga, 2018, umuwi siya, palit-ulit tayo dyan, banda, no? So, yan, nagkaroon din ako, na-meet ko rin yung mga friend of friends na naging kasama ko for ilang years din. So, mababait lahat ng mga kaibigan ko. Mababait, mapagbigay, lahat sila. Ikaw na lang yung mahiya minsan kasi grabe kong maglibre, grabe kong magbigay ng mga ayuda. Ganon yung mga klase na kaibigan na meron ako. Or mukha lang talaga akong pulubi. Kaya binibigyan nila ako ng mga ayuda.
So, yun na nga. So, ayan, usap-usap kami and then yung kapatid ko ay, ayan, minsan naiiyak kami kasi nga ang sakit kasi sa pakiramdam mga silingan na last year umuwi kami dalawa. So, ayan, ito na yon, may inabot siya sa akin. So, sabi ko pa, Baraha? Nung nakita ko, pera, nasyak ako. Sabi ko, ano to? Sabi niya, sayo na yan. Ha? Sa akin to. Akala ko pa nga, mga silingan, ay piki yan. Akala ko piki kasi nga, first time kong nakakita ng bagong tag-1,000 na plastic na siya mga silingan. Akala ko piki talaga kasi nga, nasanay ako ng pera ng Singapore, no. So, ayan, binilang ko. Ayan, sabi ko, totoo ba talaga? Akin ba talaga to? Kasi alam ko mga silingan, yung kapatid ko, syempre, naghihirap din yan. Ano din yan sa pera kasi nga, siyempre, may pamilya. So, ayan na mga silingan, naiyak na talaga ako kasi nga, this is my first time na nakatanggap ng surprise from my loved ones. O, ganyan. First time ko talagang nakatanggap ng surprise galing sa pamilya ko kasi ako talaga yung laging nagso-surprise kasi ang hilig ko talaga mag-surprise mga silingan. Ayan, naiyak na talaga ako siya. Medyo na rin siya na teary eye. Ang laking bagay yan mga silingan, yung 10,000 na yan. Ang laking bagay yan. Ang laking tulong niya yan sa akin na uuwi ako ng Pilipinas na wala akong masyadong ipon kasi nga last year 2003 umuwi ako and syempre back to zero talaga ako. So ayan, napahag talaga ako sa kanya, no. At nga ngayon nag voice over flowers ako, naiyak-iyak ako kasi nga 'di ba parang wow, alam mo yung na-appreciate pala nila yung mga bagay na ginawa mo noon nung time na nangangailangan sila. So, ayan na nga mga silingan, naiyak na nga ako, nagvo-voice over flowers na nga lang ako, naiyak na ako. So, ganun kababaw yung luha ko talaga. Ang dali mo akong pasayahin, mabilis akong pasayahin, mabilis mo akong paiyakin, ganun lang yun. Kaya, ayan. So, yung 10,000 na yan, sabi ko sa kapatid ko, I will use this money para ipa-renovate ko yung tindahan ko. Para yung pera na binigay mo sa akin is nabigyan ng value talaga. So yun, talagang kinip ko yung pera na yun para sa tindahan. Never ko talaga siyang ginamit for anything, no. Talagang tinago ko siya. And sobrang natouch ako kasi nga yung pera niya kasi alam ko kung gaano ka, alam kong 0-0 din talaga siya, pero yung binigyan niya ng halaga, binigyan niya talaga ng yung, alam mo yung nag-ipon talaga siya para sa akin, para bigyan niya ako. Sabi niya sa akin, pasensya ka na kasi maliit lang to. Sabi ko, ha? I never never ko talagang in-expect na ganun yung ibigay. So, parang kahit nga 1,000, never pumasok sa utak ko na bibigyan niya ako ng ganun. Never talaga siya pumasok sa utak ko na bibigyan niya ako ng cash. Kasi alam ko talagang walang-wala siya. Alam ko talaga, para sa akin is, ang gusto ko lang talaga is sana na pag umuwi ako, gusto ko sana is kasama din siya. Pero hindi pwede kasi nga may mga pangarap din siya, and then of course ako din gusto ko na rin talagang umuwi ng Pilipinas, not because I have a lot of money, it's because inisip ko lang talaga yung safety ko. Talagang inisip ko yung safety ko, and then I couldn't imagine na pupunta pa ako sa ibang bahay para mga tulong again. Parang hindi ko kaya na yun. So parang na-trauma na ako, kaya talagang nag-decide na talaga akong umuwi. So ayan mga silingan, parang ang laking bagay na yun na pinahalagahan ka ng taong mahal mo sa buhay. Not because of money, kung gaano kalaki o gaano kaliit. Ang laman doon is yung paano ka binigyan ng halaga ng tao. Paano ka binigyan ng halaga, no? Ganon yun. Actually, mga silingan, sa pag-uwi ko,
Lagi yung mga friend ko, tinatanong nila ako, excited ka ba na umuwi? Or ano, excited ka siguro umuwi? Sabi ko, no, I'm not excited. Kasi alam kong iiwan ko yung kapatid ko. Alam kong mag-isa na lang yung kapatid ko sa Singapore. Kaya, halo yung halo yung emosyon na nararamdaman ko kasi syempre, masaya ako kasi makakapiling ko na yung pamilya ko. Pero malungkot ako kasi iniwan ko yung kapatid ko. Pero lagi kong iniisip na sa pag-uwi kong ito, may isang pangarap na mabubuo ng dahil din sa tulong ko. Not because of financial help, but anong tawag nito, yung parang tulong para matupad yung pangarap niya. So, yun din. Pero, medyo talaga, hindi talaga siya ganun ka 100% na happy. Andun talaga yung sad and of course, yung worried talaga. Kasi nga, alam naman natin kung gaano kagastos dito sa Pilipinas. Kaya, andun talaga yung worried. Andun talaga yung mga, alam mo yung doubt na, kaya ko ba to? Kaya ba namin to na i-survive? Pero yun na nga nakapag-desisyon na nga ako. So, ayan, harapan na natin yung decision na yun. So, ayan na mga silingan, this is despedida number 1 kasi may susunod pa tayong despedida. Ewan ko ba dyan sa mga kaibigan ko kung bakit gustong-gusto nilang mag-despedida para sa akin. Parang ginawa na lang yung excuses yung despedida ko para mag-inom sila, no? Ganon sila kasama. Just kidding aside mga silingan, of course, yung mga kaibigan ko ay napakabait. Lahat naman tayo ay mga ugali talaga, pero I would say na mga kaibigan ko talaga ay mga totoong mga kaibigan ko. Kaya I'm so grateful na nakilala ko sila sa ibang bansa. At naging part sila ng buhay ko, naging part sila ng mga every off days ko na masaya na every Sunday na mamimit mo sila, yung excited ka na saan tayo gagala, ayan, magpaplano kami, kung saan kami pupunta on the next off days, ganon yung mamimiss ko mga silingan, yung mga banding namin every Sunday. But now, syempre, mas piliin ko pa rin yung every Sunday na banding ko with the family. Yes, ganon na nga silingan. Kaya sa lahat ng mga OFW dyan, na matagal nang nagtitiis, no, na mawalay sa kanilang pamilya, laban lang ng laban. Pero we have to put a limit